Dalawang dating Senate President ang nagbabala at nagsabi na pwedeng kahit na ano no na mangyari sa liderato ni Senate President Tito Soto. Ito ay posibleng mapatalsik. Depende ho sa magiging desisyon ng mayorya dito ho sa kasong maisasampa kung sakasakali no yung impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. At ang dalawang dating Senate President ay nagbabala, itong dating Senate President Franklin Drilon at again din po itong si dating Senate President Coco Pimentel. At ayon po sa dalawa ay kasi talagang depende ho kung ano ang magiging kapasyahan ng mayorya ng mga senador dito po sa kung papaano yung kanilang gagawing hakbang at pagtugon sa kung sakasakali no, na maaprubahan sa plenaryo ng mababang kapulungan, ito hong articles of impeachment laban po kay VP Sara Duterte. At ayon po kay dating Senate President Franklin Drilon, ay kasi masyadong manipis nga raw po no, ang yung bilang po ng mga mayorya. At kung sakasakali, halimbawa, kasi ngayon nagpahayag na po ito pong si Senate President Tito Soto, na yung kanyang binabanggit ho na kahulugan ng fourth with ay kinabukasan. So ang binabanggit niya ho, kapag dinala ngayon yung ito hong impeachment complaint diyan po sa Senado, kinabukasan ay agad na raw po nilang sisimulan ito hong proseso ng paglilitis laban po kay VP Sara Duterte. Ibig sabihin po niyan, lilinawin natin, hindi naman agad bukas hearing na paglilitis. Ibig sabihin, kinabukasan ay bubuuhin na po at babalangkasin na yung mga lahat po ng mga preparasyon. At ngayon nga may mga binabanggit na ho na kung saan posibleng June 1 agad na simulan. Ito hong formal na paglilitis laban po kay VP Sara Duterte. So may nabanggit ho dyan itong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na talagang mahigpit po na kalyado ni Senate President Tito Soto. So sabi nila, baka June 1, agad na magsimula itong paglilitis laban po kay VP Sara Duterte. So may binabagit daw silang petsa. At parang sigurado na ho sila na makalulusot po diyan po sa House of Representatives sa plenaryo. Ito hong impeachment complaint at yung magiging committee report ng House Committee on Justice. May mga report nga na nag-aatrasan ho ng kanilang suporta dito po sa resolusyon sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. So, pero ito muna, pakinggan ho muna natin itong pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na kung saan ay kapag hindi po nagustuhan ng mayorya o nakararaming senador yung magiging desisyon ni Senate President Tito Soto na agad na mag-convene at simulan ng paglilitis, pero pag may kumontra at sinuportahan ng mayorya, ibig sabihin po niyan ay goodbye na ho ang pagiging Pangulo ng Senado ni Tito Soto. Ito, panoorin niyo po at pakinggan natin ito hong si dating Senate President Drilon sa panayam ni Pinky Webb dyan po sa Billionario News Channel. Ito, panoorin po natin. But the Supreme Court said no, it's not necessarily so. But they said that it is discretionary and the interpretation of the Senate is superior as to when they will convene. In other words, they recognize the jurisdiction of the Senate insofar as the interpretation of forthwith is concerned. Yeah. So Senate President Soto said it will be tomorrow. And unless he is overturned by the majority, then the trial will take place. But that is my question, Senator. Is it going to be up to the Senate President to decide now what forthwith is? Because if the Supreme Court says within a reasonable time, which may be longer or shorter depending on the circumstances of each case, that becomes a judgment call of the Senate President. It is a judgment call of the Senate President which can be reversed by the plenary. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay.
we start convening tomorrow. If somebody questions it and says you are wrong, Mr. Senate President, if one senator says, and that senator who questioned Senator Soto would have the majority, then Senator Soto can say goodbye to the Senate presidency. So I guess at the end of the day, it's up to the 24 senators. That's correct, Yeah, hindi because lang we po are si an Senate independent body. President. And at least the Supreme Court recognized that the Senate can interpret it in its own discretion. Yeah, because basically there was a ruling also part of it, not in these words, that it's not just up to the Senate President, but the impeachment court itself. Basically saying it's up to all 24 That's of correct. you. That's correct. But the way it is implemented is the Senate President and the majority leader, presumably with the support of the majority, says the trial will take place on June 1 or whatever. Unless the majority of the senators says no, we will hold it in June 1 of next year. That stands. Now, if the majority of the senators says no, it should be on June 1 next year, then that's the end of the Soto presidency. But O yan po ang pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon at kanyang binabanggit na kasi bagamat meron na pong naglabas na ho ang Korte Suprema ng desisyon at kanilang interpretasyon dito po sa sinasabing forthwith. At nakusaan ay dapat marami na nagsasabi at nagmamagaling at nagmamatalino na kung saan may mga abogado rin na ganyan kanilang pinupulaan itong desisyon ng Supreme Court dahil hindi po sa kanila pabor sa kanilang paniniwala at kinakampihan. Pero ang sabi, maliwanag ko, hindi ako abogado, pero ako po ay sumasang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema ng forthwith. Ibig sabihin, reasonabling oras. Hindi naman sinabing kahit na may ginagawa ka, kasi ang ginagawa ho, ang sinasabi ho ng iba, yung mga literal na forthwith, agad-agad, hindi naman pa pwedeng gano'n na, kumbaga sa na kahit may ginagawa ka pang iba, hindi, tapusin lahat yan, ito muna. Dapat meron pong reasonable time. Sabi ng Supreme Court, actually, ang decision, kasi natataka ko, mismong mga abogado ang mga kumikosyon, ay ang sina attorney Mel Santamaria. Ewan ko lang kung sino yung mga naipanalo nitong kaso, no? At iba't iba, sina Coco Pimentel, at iba pa hong mga, sabihin natin, ng mga abogado na kanilang tinutuligsa ito hong desisyon ng Supreme Court. Ang liwanag ko, hindi ako abogado, pero sabi ng Supreme Court, reasonable time. Kasi ibig sabihin, depende yan sa desisyon ng Senado. Pero basta't aksyonan nyo sa reasonabling oras at sa inyong, kasi hiwalay po na sangay ng pamahalaan ang Senado, legislatura, tapos sabi ng Supreme Court, bahala na sila. Basta't reasonable time. Tama naman, ipinauubaya. Ang ibig sabihin po niyan, nasa discretion po ng Senado kung kailan nila sisimulan. Hindi pa pwedeng, pag sinabing forthwith, agad-agad na nakalagay, pag ginagawa kasi iti-translate kagad sa dictionary, hindi, agad-agad yan, immediately. Hindi. Di ba? Parang may inutos sa'yo. May inutos sa'yo ang magulang mo. Bumili ka ng ganito, kumakain ka punta ka sa grocery, bumili ka ng ganito. Kumakain ka pwede dapat utos sa magulang mo. Agad-agad susundin mo, di ba? Yung reasonable time. Pagkatapos mong kamain, tsaka ka punta sa kung saan pinapunta sa department store o kung ano man. Ganun yun. Hindi mo naman sinuway, kumbaga sinunod pa rin. Kaya lang, nasa kasagsagan ka ng pagkain di ba? Pwede mo naman sabihin hindi, tapusin ko lang pagkain, tapos punta kagad ako rin sa department store kung ano yung mga gusto yung pabili. Yun parang ganun ang sinasabi ng Supreme Court. Binigyan ko lang ng ehemplo kasi iba may mga ewan ko sa mga abogado. Dapat nga kahit tagapagtanggol ng Supreme Court
Kasi bilang abogado ho kayo, di po ba? At alam nyo naman na kahit na anong mangyari, basta nagdesisyon ng Supreme Court, unbank ho yan, wala hong magagawa. Pero kaya lang, ibang abogado, baka siguro pag silang ginawang justice sa Supreme Court, ewan ko na kung anong sasabihin po nila. Okay. So, bukod po, may binabanggit ho si Senate President, dating Senate President Rilon, na ganun ho talaga. Halimbawa ba, may mga senador na nagmosyon na sabihin, hindi, bakit mo minamadali? Yung ano na yan, yung pag-convene at pagtatayo, pagbuo ng impeachment court. Ayaw namin Kailangan ganito halimbawa, may magsabi, hindi, sabi ng Supreme Court reasonable time So, tayo dapat magano rito. Ang magpasya kung kailan. Di po ba? Ganun ho yun. Biglang may nagbusyon, biglang kinampihan ng mayorya. At least 13. 13 lang ho. Sabihin na, hindi, tama yung motion ni ganito. Na huwag nating bigla-biglain at mandaliin. So, ibig sabihin po niyan, na naigho sila, tapos natalo sa motion, o natalo sa posisyon, itong si Soto, ibig sabihin ho niyan, goodbye na rin po siya sa kanyang pagiging Senate President. Yan po ang paliwanag ni dating Senator Franklin Drilon na naging Pangulo ng Senado. So, yun po, mga kababayan. At sa kabilang banda, may binabanggit din ho itong si dating Senate President Coco Pimentel na kanyang binabanggit na talagang pag nagdesisyon po ang 13, kasi alam niyo, pagpili ng Senate President, simple majority lang ho yan 24 ho sila. So, simple majority, di ba? Pag hinati mo yan, 12-12, may isa mag-13, di okay na. Magiging 11 isa 13, kuha na kagad ang liderato. At may maluluklok na bagong Senate President So, sabi po ni Coco Pimentel ay talagang ganun ho, mga kaubayan, simple majority. Kasi ngayon, napakanipis ho ng ng agwat ng mayorya at ng minorya. Kasi ho, ang sa minority block, siyam po sila. Siyam. At 5 ho dyan, yung mga kilalang talagang kaalyado ni Duterte, di ba? Ni dati Pangulong Duterte. Amy Marcos, Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, 5. Tapos, may siyam pa, Alan Peter Cayetano, Jingo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero. So, siyam mo sila lahat. Solid po ito. So, may nagmotion po mula sa minorya, tapos, biglang galing po sa majority, yung 15, may kumampi doon sa minorya, tapos lang laban. So, pwedeng matanggal ho itong si Soto.